Water signs, kamusta kayo? Sana kayong lahat ay okay. Hello sa mga datihan na at hello din doon sa mga bago dito. Kung bago ka, ako nga pala si Purple Teen. Please don't forget to subscribe and pakatap yung bell icon. At kung interesado po kayo sa personal reading, bumisita po kayo sa aking Facebook page. Yung link at details inilagay ko na po sa description below. Hanapin nyo lang dyan and itap nyo yung link na yun. Mapupunta na po kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Family. Sumuko may family gathering. Ayan. Or merong importanteng bagay, kaganapan na related sa pamilya mo. Water signs itong next 7 days. Pwedeng may ikakasal, pwedeng may reunion, party, birthday. Ayan. Basta, meron something. O baka family outing. No, basta parang may family bonding dito. No? Ayan, kakasabi ko lang bonding. Band, home, and background. Okay. So, pwedeng yan. May mga dadalaw pupunta sa bahay nyo or kayo yung dadalaw dito sa mga relatives ninyo, family members. Ayan. Basta meron. Magkakaroon ng bonding moment itong next 7 days. Sabi ko nga, whether may occasion man or wala. Okay? Reunion man yan, birthday, kasalan, binyagan, etc. Basta maglalaan kayo ng time para sa family ninyo. Pwedeng may event, no? Meron ding confinement dito. So, pwedeng iba mako-confine. Hindi ko alam kung sa hospital, no? Or, na-confine kayo sa isang lugar and na-trap kayo, hindi kayo makaalis. Ito yun. Pagiging trapped. Parang nakakulong dyan. No, parang kang nag-grounded or parang wala kang magawa dyan sa situation mo, na-stuck ka yan, na-stuck ka dyan. Okay? O kung saan man ito. Ayan, captivity. So, pwedeng iba sa inyo dito, merong moment na kailangan ninyo munang pagtiisan yan kasi wala kayong magagawa dahil na-stuck kayo dyan, na-trap kayo dyan and wala kayong choice, no? Kundi maghintay or magtiis na lang muna. Basta, no? May kinalaman sa pagiging stuck, sa pagtitiis, yan. Pagiging limited yung limitado yung pwedeng gawin or hindi, basta hindi mo magawa yung gusto mo limitado no? So, meron din dito something about imagination, variety, fantasy, and mind. So, pwedeng iba sa inyo dito gumagana yung imagination nyo about something. Ibig sabihin lang marami kayong naiisip. Whether ideas man yan, fantasizing, or mga hinahinala, guni-guni. Basta meron, very vivid ang imagination ninyo itong next 7 days. So, ayan. Kung ikaw ay an artist, so maganda to. Kasi ibig sabihin, dami mong ideas. Maraming creative ideas, dami pumapasok sa isip mo. Alam mo yun, very rich ngayon yung imagination ninyo. Positively or negatively man itong tipo ng imagination na pumapasok sa isip ninyo. So, mamili na lang kayo. Doon na lang tayo sa positive, sa kapakipakinabang, sa useful, sa maganda. Okay? Siyempre, bakit mo pupunuin yung isip mo ng hindi maganda? No? So, gaya ng sabi ko kasi itong imagination na to pwedeng positive, negative. Depende na lang sa inyo. Ano yung energies ninyo itong next 7 days. So, ayan. Use your mind sa kapakipakinabang na bagay, sa mabuting bagay, hindi sa negative. Yun lang yun. So, suriin mong mabuti itong mga pumapasok sa isip mo na imagination, ideas. Okay? Make sure na ito ay positive. Hindi yung mga bagay na alam mo yun, magdudulot sa'yo ng hindi maganda. No? So, tignan na natin yung love life ninyo. Water signs. Itong next 7 days.
Ayun pala, meron akong naalala dito. Kasi, pwedeng iba sa inyo, may mga kamag-anak pa kayong hindi namimit. No, ayan, ito na yung chance ninyo baka itong next 7 days. Kung hindi nyo pa namimit yung ibang kamag-anak nyo or yung iba, baka hindi nyo pa namimit yung kapatid nyo, yung tatay nyo or nanay nyo, ito na yun. Oh, so ito ay chance na malaman mo yung roots mo. Bukod sa bonding, no? Bukod dun sa makikipag-bond ka, makakasama mo sila, or marireunite, ayan. So, pwedeng may mga marireunite dito. Mga long lost na kadugo ninyo. Okay? So, ayan. This is not only about bonding, kundi pati yung roots. Malalaman mo yung roots, yung pinanggalingan nyo, yung family tree ninyo. Okay? So, back to your love life, you have calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. So, iba nagmamanifest. So, pwedeng iba dito, yung minamanifest ninyong soulmate nyo, pwedeng mafe-feel nyo na. Very strong yung energy itong next 7 days. No? So, malay nyo, kung sino yung ma-encounter nyo, itong next 7 days, yung pala yung soulmate mo. Hindi mo kalain. Okay? So, ayan. I-manifest nyo kung ano yung mga positive na gusto nyo mangyari dito sa inyong love life and most likely kung consistent kayo and meron kayong faith dito sa minamanifest ninyo, marireceive ninyo itong soulmate na ito. Balang araw. Kung hindi man itong next 7 days, no? At least balang araw may pagkakaloob sa inyo yan. No? Kung talaga namang destined na ma-meet mo yung soulmate mo, 'di ba? Merong love call, someone expresses love. May mag-express daw ng feelings niya sa iyo. Ayan, a message of love. So, kung ano man itong gagawin ng person na to, whether gesture yan, tawag, communication, basta, i-express niya, yun sign ng kanyang, kung ano yung totoong nararamdaman niya para sa iyo. Okay? So, pero most likely love call, tatawagan ka niya. So, baka may pagtatapat dyan or ng mga feelings niya about you. Basta mafe-feel mo, ipaparamdam nitong person na to sa iyo yung pagmamahal niya. Whether sa phone call man yan or kung ano mang bagay yung gagawin niya. Itong next 7 days, no? Yan. Pwede kasing, iba dito tatawagan kayo kasi namimiss na kayo, meron thinking of you and letting you know. So, yun, may mga sasabihin sa'yo yung person na yan. Yaka siguro nyo tatawagan. Kilig moment, no? Para sa inyo, water signs. Pagiging trap talaga, grabe. Ano ba yan? Nakakulong ka dito. Ayan. Trapped ka talaga. Sure ball yan. Trapped. No? Masta ka dyan kung nasan ka man. Okay. Na-stranded ka na dyan. Hindi ka makaalis. Literally. Hindi ka makaalis dyan sa situation mo kahit gustuin mo. Parang you are powerless. Kaya yun nakikita ko, tingin ko magtitiis ka muna dyan. Tiis-tiis lang muna hanggat hindi ka pa nakakaalis dyan or nakakawala dyan sa kulungan na napuntahan mo. Diba? Kung ano man yan. Kung ano man itong sticky situation na yan na ikaw ay na-trap dyan, no? So, mukhang kailangan mo muna magtiyaga, magtiis. Hanggang meron ka ng opportunity na umalis dyan or kung kaya mo nang umalis dyan sa ganyang kalagayan o sitwasyon. Okay? Kasi nakita ko ikaw rin ang gagawa ng sitwasyon dito. Okay? Also, this is about pwedeng ini-imagine mo lang na you are trapped. Gaya nga sabi ko sa iyo, itong imagination, napaka-importante rin ito dito sa pagiging trap mo. Kasi sa Eight of Swords is about mindset.
No? Usually, ang totoong meaning nito, si Eight of Swords, hindi talaga siya nakakulong dyan. Kung di, iniisip lang niya. So, pwedeng imagination mo lang. No? Pwedeng nagkakamali ka. Pwedeng yun lang yung akala mo sa sarili mo na hindi mo kayang umalis. Pero may magagawa ka. Ang totoo niyan, kaya mo. Okay? So, ayan. Depende na kung kailan ka magigising o marirealize sa sarili mo na may magagawa ka para alisin yung sarili mo dyan sa ganyang pagkakatrap na sitwasyon, no? O, yan. Pwedeng may nire-reject ka dito, oh. Kung ano man ito, with the Four of Cups. O, nire-reject mo itong ideas, nire-reject mo itong ino-offer sa'yo. Basta, you refuse to accept. You refuse to believe. You refuse to appreciate. Maraming maraming ibig sabihin, pero common is nire-refuse, nire-reject. Or dinededma. Or hindi napapansin, hindi na-appreciate. No? Yan. Kung ikaw man itong ino-offeran, yan, ikaw yung hindi pumapansin dyan. Hindi ko alam anong reason. O, pwedeng ayaw mo lang talaga, hindi ka lang talaga interesado, pwedeng bored ka dyan, hindi mo type, o, hindi ka masaya dyan, yan. O, basta, meron kang hinahanap dito na iba, hindi ito, kung ano, hindi yung nasa harap mo, hindi mo yan ngayon na-appreciate. May iba kang fixated yung isip mo sa iba. Iniisip mo na may iba pang better or may ibang makakapagpa-excite sa'yo or may ibang makakapagpasaya sa'yo, no? Ayan. Yan yun. Meron ka ring Two of Cups. Uy, so meron ditong pagko-connect. Oo nga. Ayan, oo. O baka nga itong person na to na you are, yung mag-e-express ng feeling sa'yo. Baka ito ni soulmate mo, malay mo. Kasi ayan Two of Cups is malalim na connection. So ayan, pay attention dito, lalo na kung hindi mo pa namimit itong person na to. Or pwedeng namit mo na pero hindi mo lang inaakala na ganun eh. So ayan, kung papasok ka man sa relationship, partnership, whether romantic hindi, asahan mo na ito ay magiging magandang connection, successful. Kung relationship, this is a serious one. Something na more on spiritual. Malalim. Okay? May pagka-soulmate connection. And, Ten of Pentacles. So, ito ay pagiging successful. No? So, nakikita ko itong next 7 days, magiging okay pagdating sa financial, pati sa family mo. Everything will be stable. Ito yun. Whether ang pinag-uusapan man dito ay relationship, business, career, negosyo, pera, ito yun. Magiging stable yung mga bagay-bagay, at least itong next 7 days para sa iyo. Okay? Water signs. So, wala kang dapat ipag-alala pagdating sa security, ng financial, ayan. Sa relationship, mukhang okay na okay, no? So, tignan na natin yung closing message para sa inyo, water signs. No need to worry. O, diba? Kakasabi ko lang, wala kang dapat ipag-alala. O, nauna lang ako magsabi. O, sabi ng angels mo, you are secured. Your family is secured. Your business is secured. Your relationship is secured. Financial is secured. Oh, no need to worry. Ano pa ba? Huwag ka nang mag-worry. Water signs. Okay? So, ito yung mga energies na nakuha ko para sa inyo, water signs, itong next 7 days. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Kung hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe. Take care and God bless.